Hindi pa nga luto ang merienda pero parang gusto nang kumain ng bida. Brown out nga na naman dahil walang ilaw, hindi makatulog ang feeling main character kaya lumabas na lang siya para makichismosa. 2 days na nga palang patay sindi ang ilaw, buti na lang meron kaming camping lamp na hindi na nagagamit dahil hindi makapag-camping, at least ngayon magagamit na. Sama na rin pati tong rechargeable fan namin na inaagyaw na. Pinuntahan ko nga pala si Champy sa kwarto niya, nag-aalala ko baka hindi siya makatulog sa init, yun pala ang himbing ng tulog niya, CNL. Dahil nga hindi nagagamit ni Champy yung doyan niya, ayun, display na lang sa sala. Pero buti na lang may freebie siyang swing-swing. O, di napakinabangan din ni Samsami. Yung atab, tamang enjoy lang ako. Eto, tamang baboy lang na nagtutulak ng baby unggoy. Joke lang. Nakakaboring naman talaga ang brown out. Yung tipong lahat na lang ng bagay sinisiyasat. Isasalang ko na nga yung mga pigsa sa oven, kaya pala hindi sumisindi. Iba pala tong pinipihit ko. Hay nako dada, muntik ka na namang pumalpak. Dito ko na nga pala isasalang sa oven itong mga pigsa para mas mabilis maluto dahil isang salangan lang kapag sa kawali kasi baka abutin na to ng hapunan. Pasensya na sa timelapse dahil ang kuryente parang kidlat patay sindi. Bumalik na nga ang kuryente kasabay ng pagbalik ng makulit na atab na to. May naisip nga pala ako para di siya manggulo. Sabi ko laro kami utos-utosan, ako taga-utos, siya taga-sunod. Kaso parang di siya masaya, medyo loading pa nga siya sa mechanics ng laro. Ang lapit-lapit naman daw kasi bakit kailangan pa ipaabot. Pero kahit napipilitan lang siya, nagagawa pa rin naman niyang sumunod. Sabi ko paabot ng bote at ng embutido, inabot sa akin takip, napalakpak pa nga siya kasi nagawa niya akong asarin. Para nga daw makabawi, tinulungan na lang niya ako magsalin. Brown out na naman kaya umuwi na yung kalaro ko, buti na lang for the help si Ninang Thea para tulungan ako. Sakto, luto na nga rin pala yung mga pigsa, ginunting ko na lang para di na matuluyang maputol yung kutsilyo ni Ninang Thea. Merienda nga pala to nila tito, sila kasi gumagawa ng garbage na daanan ng tubig kanal sa likod. Pasensya na nga pala sa surroundings, dirty pa talaga sa ngayon. 3 pigsa nga pala yung niluto pero isa lang binigay ko sa mga tagagawa sa likod. Yung isa kasi dito titikman ko lang muna para malaman kung hindi naman na overdose ang pagkakaluto. Congrats, perfect naman ang pagkakaluto. Tago ko na nga muna to sa kwarto kasi baka dapuan pa ng langaw, mapapagalitan pa ako, sabihin di ko sinisecure merienda nila tito. Kaso may problema, palabas na sana ako ng kwarto kasi nabubulunan na ako, hindi ko mabuksan yung pinto. Ulan kasi ng ulan kaya lumalamig ang kapaligiran, tumataba na naman tuloy itong nasa pinto, itong pinto. Buti na lang nasa loob ng kwarto tong in-order kong door handle, ikakabit ko na sana kaso ang problema wala akong stool dito kaya nanghingi na ako ng saklolo. Nakakuha na nga ako ng stools, alam ko di-screw to kaya minartilyo ko para matapos na ako. Grabe, pinahirapan ako, buraot ka kasi nakarma ka tuloy. Maghahaponan na nga kaya nagluto na ako ng ulam pang kinabukasan, tapos yung kalaro ko inutusan ko, sabi ko laro ulit kami tapusin niya trabaho ko. Adobong atay balon-balunan nga tong niluluto ko, seryoso para bukas pa talaga to, niluto ko lang ngayon kasi puyat ako lagi, hindi na ako nakakaluto ng pagkain nila tito. Sila na kasi tagagawa sa likod, sila pa tagaluto ng pagkain namin, nakakahiya na rin. Wow, mahiya pala ako. Syempre, bago ipakain kila tito, titikman ko na muna to, baka kasi di masarap, at least ma-adjust ko pa ang lasa bago nila kainin kinabukasan. Dahil nga kulang ako sa tulog at lagi akong payat, vlog sa umaga, work sa gabi, di talaga mawawala ang vitamin C para di magsisi. Iwas muna tayo sa sakit, bukod sa mahirap magkasakit, mahirap din pag wala kang pera. Tara, kain tayo! Yan. Philip, may ulam pa dyan, no? Yes na? Tandaan, health is wealth. Alagaan ang kawatan kung ayaw maded. Paalam!